Ano ba ang explanation ng Supreme Court kung bakit unconstitutional ang impeachment ni Vice President Sara Duterte? Very quick timeline. Na-impeach si Vice President Sara Duterte nitong 2025 dahil sa issue ng confidential funds at sa mga threats niya laban kay BBM. Umakyat sa Senado ang impeachment para husgahan kung guilty ba siya, kasi kung oo, matatanggal siya sa pagka-Vice President. Kaso, hindi yan natapos dahil naglabas ng desisyon ng SC nitong July 2025 na sinasabing unconstitutional daw ang impeachment. Siyempre, ang House inapela sa SC itong desisyon. Itong January 29, inilabas ng SC yung desisyon nito doon sa apela. Ganun pa rin, kaya deads na talaga yung impeachment proceedings na sinimulan noong 2025. Sa 2026 ruling, inulit lang ng SC yung mga dahilan nito noong 2025. Una, unconstitutional daw talaga dahil na-violate yung one-year bar rule. Nasa 1987 Constitution yan na ang sabi, bawal magkaroon ng more than one na impeachment proceedings against an impeachable official sa loob ng isang taon. May 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara. Walang nangyari sa unang 3 pero na-impeach siya doon sa pang-4. Kaso yung hindi raw pag-akto doon sa naunang 3 ay na-trigger na yung one-year bar. Kaya wa-effect na yung pang-4. Sa impeachment, importante yung initiation dahil ito ang magtatakda kung na-trigger na ba yung one-year bar. Sa Gutierrez versus House of Representatives at sa Francisco versus House of Representatives, sinasabi na ang initiation ay kapag may na-file na complaint at na-refer na sa House Committee on Justice. Ngayon ang SC pinalawig ang meaning ng initiation at inilista ang mga additional requirements kung saan masasabi na may initiation na. Ang tingin ng ilan dito, mas naging komplikado yung pangunawa sa initiation. Parang ang daming masyadong triggers ng one-year bar rule. Bukod sa one-year bar, wala rin daw due process. Inulit lang to ng SC. Noong 2025, sinabi ng SC na may mga requirements na kailangang ma-meet para masabing may due process sa impeachment. Kasama dyan yung dapat daw makakuha ng draft ng articles of impeachment ang respondent at mabigyan siya ng pagkakataong depensahan ang kanyang sarili. Sa 2026 ruling, tinanggal na itong dalawang requirements na ito. Pero still, ang pananaw ng iba ay hindi naman daw need ng additional rules dahil pinakomplikado lang daw yung impeachment. Sabi nga ni Senate President Tito Sotto, naging impossible dream na daw ang impeachment. Liwanagin natin, ang ipinawalang visa po ay yung 2025 impeachment kay VP Sara. Hindi pinagbabawal ang pag-file ng bagong impeachment. Kung bet na magsampa ng panibago, pwede na pong i-file ngayong 2026. Dadaan nga lang sa mas komplikadong impeachment rules. Hindi rin porket na invalidate itong impeachment ay napawalang sala na si VP Sara doon sa mga bintang laban sa kanya. Hindi lang natuloy ang impeachment dahil may mga rules na hindi nasunod, hindi dahil napatunayang walang sala ang Vice Presidente.